General, 10 lang ang sundalo natin. 30,000 naman ang kalaban. Hindi ito magandang plano. Walang saysay ang paghahamok. Kunin ang pinuno, masusupil ang buong hukbo. Iyon ang sikat na teknik ni General Huarong. Ginawang busog ang kanyang lakas. Kapag lumitaw na ang panlongbow, walang makakatakas sa kanyang palaso. Prinsipe, Huarong. Pinatay mo ang prinsipe ng D Kingdom. Huwag kang mag-ambisyon. General, ang palaso ni Huarong, walang katulad sa buong mundo, at malubha pa ang sugat ninyo. Tayo, ay dapat nang umurong. Paano ako makakaharap kay Haring D kung aatras tayo? May paraan po ako. Pinakamahalaga kay Huarong ang kapatid niyang babae. Kung mapapatay natin ang kapatid niya, magugulo ang kanyang isip, at magiging madali na siyang hulihin. Mabuti. Huarong, ang galit ko ngayon, naaalala ko, Mengkang. Balang araw, ibabagsak kita. Mula sa trono mo bilang war god ng Daxia. Hurong. Patay na ang prinsipe ng D Kingdom. Tumakas na ang mga general ng kalaban. General, nanalo tayo. Ihanda ang kabayo. Umuwi na tayo. Ate, nanalo na naman ako. Ate. To, sino ang may gawa nito? Rang, ang dami mong kaaway nitong mga nakaraang taon. Hindi mo mahahanap. Huwag kang malungkot. Ikaw ang war god ng Daxia. Huwag mo akong ipaghiganti. Kailangan mong mabuti ang buhay mo. Ate. Itong mga nakaraang taon, ipinagtanggol ko ang ating bansa, iniligtas ko ang libu-libong mamamayan. Ngunit sa huli, kahit ang aking sariling natatanging mahal sa buhay, ay hindi ko mapangalagaan. Ano pa ang silbi ng husay ko sa martial arts? Mysterious Iron, Meridian Seal. Wrong, nagising ka rin. Isang araw at gabi kang nilagnat, at palagi kang nagsasalita ng kung ano-ano. Kinabahan ako ng husto. Ate! Ano nangyari sa boses ko? Ang kamay ko. Bakit ako? Naging bata? Ciao, Wrong. Hindi pa gumagaling ang iyong sakit. Huwag kang ma-expose sa hangin. Ako pala ay napunta sa ibang mundo. Ang katawan ko ito. Pero lumiliit. Kahit ang mga arrowhead na bakal na nagsisil ng mga meridian, nandito pa rin sa loob ng katawan. Ngayon, maaari ko lang gamitin ang isang bahagi ng aking kapangyarihan. Masyadong mababaw ang aking kakayahan at sobrang nerbiyos. Nagdulot ng paninigas ng kaliwang braso, naapektuhan ang paghawak ng busog. Nabigo na naman. Binibini. Ito ang Yuanmen Sheji. Ito ay mula sa aming ninuno sa pamilya Hua. Nag-iwan ng pinakamahirap na pagsubok.
Ang mga taong nakapasa sa loob ng 100 taon. Kakaunti lang. Magaling na ang ginawa mo. Yuan Mensheji, hindi ba ito ang aking ginawa noon nang walang espesyal na dahilan? Paraan ng pagsasanay sa paghihilagpos? Ang orihinal na katawan ay may apelyidong Hua rin. Baka naman, ako ay isang inapo ng sangay ng pamilya Hua. Mula pagkabata, si Xiaorong ay walang talino. Ang pangunahing sangay at pangalawang sangay, laging nagmamatyag sa aming pangatlong sangay. Kailangan kong itaguyod ang aming pamilya. Protektahan si Xiaorong. Ate, Xiaorong, Hmm. sa hinaharap, ikaw ang magproprotekta sa mga tao. Ate ang magproprotekta sa iyo. Sige. Masakit pa ba? Masakit. Xiaorong, hintayin mo ako sandali. Kukuha pa ako ng mga araw. mahirap ba? Itong mga nakaraang araw, ang kakayahan ni Huale sa paghihilagpos, mabilis na umunlad. Noon, hindi ba't palagi mong sinasabi na gusto mong hamunin ang Yuan Mensheji? Nandito ang iyong tiyuhin. Ipakita mo ang iyong kakayahan. May nakapasa na sa pagsubok. Sino ang gumawa nito? Hindi ko inaasahan. Ang aming pamilya Hua ay may ganitong likas na talino, tao. Mabilis, tanungin mo. Tingnan kung sino ang pumunta dito ngayon. Opo. May ganitong talento ang ating pamilyang Hua. May pag-asa para sa kasaganaan. Talento. Ako ba ang tinutuko? Huwarong, ikaw na hindi kailanman nagsanay ng martial arts na bata, malamang hindi mo kayang hilahin ang busog. At dito ka nagmamalaki. Hindi mo man lang tiningnan ang sarili mo. Anong klase ng ugali? Pangulo ng pamilya. Nalaman na. Ngayon, tanging ang ikatlong sangay na sinag Qingyan at Ji Huarong ang pumunta dito. Malamang. Ang mga tao ng ikatlong sangay ay nakapasa sa pagsubok. Ano? Sa pamamagitan lamang ng mga ito mula sa ikatlong sangay? Imposible. Akala mo ba ikaw ay ang Diyos ng digmaan na si Huarong? Na kayang magpasya ng lahat sa isang palaso? Malamang, kahit sa swerte, hindi mo magagawa. Tama. Hindi rin alam kung paano noong una ang ikatlong kapatid ang naisip. Nagbigay pa sa iyo ng pangalan na kapareho ng ninuno, ang parehong pangalan. Talagang kahihiyan para sa ninuno. Yun pala ay tunay na angkan ng pamilyang Hua. Ang ama ay nagbigay ng pangalang ito ay upang si Xiaorong ay magkaroon ng biyaya ng ninuno. Umaasang siya ay magiging payapa at maayos. Hindi para pagtawanan ninyo ng walang habas. Isang batang lalaki lamang. Mahirap din para sa iyo na araw-araw ay pinoprotektahan ng mahigpit. Kapag ikaw ay nag-asawa na, tingnan ko si Huarong sino pa ang aasahan niya. Isang henyo sa pamilya, ngunit puro away lamang sa loob. Ang dating tiyuhin nais pa ring paunlarin ang pamilya. Bagaman ako ay baguhan dito, ngunit ang mga taong nananakit sa akin ay naghahanap ng kamatayan. Tama ang sinabi ng aking ama, tiyuhin. Si Hua Qingyan ay mag-aasawa ring balang araw. At si Huarong ay talagang hindi kayang suportahan ang ikatlong sangay. Kung gayon, bakit sila ay may hawak pa ng pamilyang Hua na bahagi ng ari-arian ang isang katlo ng ari-arian? Sa tingin ko, panahon na para ibigay nila ito. Tama, limitado ang mga yaman ng pamilya. Hindi dapat sayangin. Kung gayon, ibigay mo ang ari-arian ngayon. Ano? Hindi pwede. Oy, wala kang magagawa diyan, Hua Qingyan. Mas mabuting sumunod ka na lang. Dahil magkakamag-anak tayo, maaari naming bigyan ka ng makakain. Nangako ako kina nanay at tatay na aalagaan ko si Xiaorong. Kung sakaling mag-asawa ako balang araw, hindi pwede. Kailangan kong protektahan ang pangatlong sangay. Iyon lang ang tanging paraan para magkaroon ng magandang kinabukasan si Xiaorong. Tito, bago pumanaw ang tatay ko, nangako ka sa kanyang hindi mo gagalawin ang pangatlong sangay. Oo, nangako ako sa kapatid ko. Pero hindi ko inasahan na ikaw at si Huarong. Sa hinaharap, Paano pa ninyo mapoprotektahan ang angkan ng Hua? Huwag kang mag-alala. Basta ibigay mo lang ang mga ari-arian, hindi ko kayo pababayaan. Tito, kaya kong pangalagaan ang pangatlong sangay. Ang pangatlong sangay ay tahanan namin ni Xiaorong. Hindi ito maaagaw ng iba. Tama na. Tapos na ang usapan. Tito! ate, tumayo ka! Huwag mo silang pagmamakaawa. Hindi sila karapat-dapat.
Punong angkan. Naaalala ko na may isang patakaran ang angkan ng Hua. Kapag nakapasa sa pagsusulit, sa 3 pagsubok, maaaring humiling ng isang bagay sa angkan. Huarong, lalaki ka. Hindi mo naman siguro iisipin makakapasa ka. Nakakatawa talaga. Ha, Sino ang minumura mo? ikaw ang minumura ko. Niloloko mo ako? Xiaorong, Ate, Wale, kung may lakas ka, sa akin ka. Huwag mong saktan si Xiaorong. itong ate na ito ayos din pala. Tumigil kayong lahat. Tito, ako ang sasali sa pagsusulit para sa pangatlong sangay. Sige, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Bukas ang pagsusulit. Maghanda ka ng mabuti. Umalis na tayo. Kailangang pangalagaan ko ng mabuti ang aming tahanan ni Xiaorong. Tiyo, Kung lahat ay narito na, kung lahat ay narito, kung lahat ay narito na, simulan na natin. Dahil sa pagiging kakaunti ng mga tao sa pangatlong sangay, bibigyan ko sila ng ilang pagkakataon. Ngayon lahat ng tao sa pangatlong sangay ay maaaring sumali sa pagsusulit kapag may nakapasa. Ayos na. salamat Tiyo. Tiyo, kahit anong pagkakataong ibigay mo sa kanila walang mangyayari. Mga walang kwenta. Nangangarap ang makapasa sa 3 hamon. Gusto kong makita. Paano kayo magpapahiya? Huwag kang magmataas. Ikaw. Simulan na ang pagsusulit. Unang hamon. Hamunin ang pinakamagaling na estudyante ng pamilya Hua Lei. Huwag masyadong mabigat ang paghampas. Huwag kang mag-alala. Ginoong Hualei ay ang pinakamagaling sa mga kabataan ng pamilya Hua. Walang nakatalo sa kanya sa pamilya Hua. Malas ang mga tao sa pangatlong sangay. Dahil hindi sila marunong tumanggap, dapat silang turuan. Ganun ba kalala ang kalagayan ng magkapatid? Bukod sa sarili nila, walang naniniwala sa pangatlong sangay. Huwag kang kabahan. Manatiling kalmado. Dapat ako ang magsabi sa'yo ng yan. Para kang tunay na matanda ngayon. Pero salamat pa rin, Rong. Huwag kang mag-alala. Talagang mananalo ako. Binibini. Sandali lang. Hayaan mo akong mag-explore ng daan para sa iyo. Ikaw, karapat-dapat bang makalaban sa akin? Tunod, mayroon pa ba? Sumampa na agad. Huwag mong sayangin ang oras ko. Ako rin. Bakit isa pang katulong? Ang pangatlong pamilya, wala na ba kayong tao? Bakit puro mga walang kwenta ang mga ito? Ikaw, Sina, wag na isa-isa ang pag-akyat. Hoy, sinong yan? Binibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Kayong dalawa. Tabay na, tumayo. Kay abangan. Huawo, sabay tayong lumaban. Para mabawasan ang kay-abangan niya. See? Ang paghanda mo ay mukhang seryoso. Sayang lang. Hindi nakatatago ang pagiging walang kwenta ninyo. Ang lakas ni Waming, Huawo, at Hualei ay malaki ang agwat. Napakalaki ng agwat. Kahit na marami ang bilang, hindi kayang punan. Sila, siguradong matatalo. Lalabanan kita! Taurang, sa katawan mo, King yan. Ang pangatlong pamilya, wala na silang tao. Bakit hindi ka pa sumasampa? Gusto mong sumuko? Mag-ingat. si.
Sa susunod, ako ang kalaban mo. Hua King yan. Matagal na panahon. Palagi kitang talo. Mas mabuti pa. Ngayon pa lang ay sumuko ka na. Para hindi masayang ang oras ng lahat. Nangako ako sa aking mga magulang na alagaan si Xiaorong. Kahit mamatay pa ako. Protektahan ko ang aming tahanan, ako at si Xiaorong. Tahanan? Pamilya ba? Kung gayon, subukan natin sa laban. Magaling, Binibini. Sino ang nagsabing mahina ang aming sangay? Ang aming Binibini kapag kalaban si Ginoong Hualei, hindi rin siya nagpapahuli. Kaya mo yan, Binibini. Suntukin mo siya para sa aming ginhawa. Narinig ko kapag mas mataas ang akyat, mas malaki ang bagsak. Marami na akong ipinagbigay sa'yo. Hua Qing yan, oras na para magtapos ang laban. Ang lakas ni Hualei ay mas malakas kaysa kay Huaching yan. Hindi ito mababayaran ng kahusayan sa galaw. Yan lang ba ang kaya mo? Hua Qing yan, hindi ito sapat para makalusot sa tatlong hamon. Mas mabuting sumuko ka na ng maaga. Hua Qing yan, mas malakas ka ng kaunti kaysa sa kapatid mong lalaki. May mas magagandang pagpipilian ka sana. Ngunit pinipilit mo siyang protektahan. Ano sa palagay mo? Ikaw na mag-aasawa rin balang araw. Bakit ka pa sumasali? Ano naman kung mag-asawa ako? Ako ang anak na babae ng aking mga magulang at ate ni Xiaorong. Habang nandito pa ako, hindi ko hahayaang apiin siya ng sinuman. Hindi ko inaasahang pagkatapos mawala ang ate ko, may magsasakripisyo para protektahan ako. Matigas ang ulo. Hindi na makayanan ng Binibini. Hindi ko inakalang ganito nakalakas si Hualei ngayon. Talagang wala sa kalingkingan si Binibini. Ipagtatanggol ko ang pangatlong sangkahan. Ipagtatanggol ko si Xiaorong. Ipagtatanggol ko ang aming tahanan ni Xiaorong at sa akin. Ako? Hindi ako susuko. Hua Qing yan. Kung gusto mong mamatay, huwag mong sisihin ang sarili mo. Binibini, sumuko ka na. Mamamatay ka. Tama siya, Binibini. Ate, baka pwedeng tumigil ka na. Basta't magkakasama tayo, kahit saan ay tahanan. Xiaorong, nangako ako kay nanay at tatay na aalagaan kita. Para sa kinabukasan mo, hindi ako susuko. Para sa akin, pwede bang isugal mo ang buhay mo? Ano? Ayaw mo pang sumuko? Hindi kailanman. Binibini! Ayaw ko sanang makialam, ngunit dahil sinakop ko ang katawan ng orihinal na may-ari, at ipinagtatanggol pa ako ng ganito. Ginoong Huarong, sasagipin mo ba si Binibini Qingyan? Ni minsan, hindi ko pa siya nakikitang humawak ng pana. Marunong ba talaga siyang gumamit? Sa totoo lang, tamang-tama ang hawak ni Ginoong Huarong sa pana. Parang sanay na sanay. Nag-practice kaya siya ng palihim? Imposible. Panoorin mo. Pakitang tao lang yan. Talagang nagpapanggap lang yan. Dragon. Ha? Dragon kanina? Anong nangyari? Nangangarap ba ako? Wrong. Kailan ka natutong magpana? Natalo si Ginoong Hualei. Marunong pala talagang magpana si Ginoong Huarong. Ang bilis at tumpak ng palaso kanina. Mas magaling pa kaysa sa pamamana ni Ginoong Hualei. Di ba? Huarong, ang kapal ng mukha mong manloko. Paumanhin
akin po, Panginoon. Kanina, tinangka akong patayin ni Hualei, kaya nagpadalos-dalos ako. Pero, alam ko ang ginagawa ko. Gasgas lang sa braso ang tama sa kanya. Anong alam mo sa ginagawa mo? Hindi ka naman talaga marunong magpana. Swertihan lang yan. Tama na. Nais lang naman iligtas ni Huarong ang kapatid niya. Lei, ang laban na ito, panalo na sila. Isang laban lang naman yan. Sige, susundin ko ang tiyo. Ngayon, magpapatuloy tayo sa ikalawang pagsubok. Sandali. Ang ikalawang pagsubok? Kuwang sasali. Hindi. Wrong. Huaming, Huwawu, samahan niyo palabas ang ate ko. Huwag muna kayong mag-alala, Binibini. Pakinggan muna natin ang sasabihin ng bunsong Ginoo. Hindi ito ayon sa patakaran. Hindi ito ayon sa patakaran. Ang pagsubok ng bawat isa ay hiwalay. Kung gusto mong sumali, kailangan mong magsimula sa unang pagsubok. Tiyo, sa galing ni Huarong, pareho lang kahit sa ang pagsubok magsimula. Payagan mo na. Bunsong Ginoo, huwag mong sabihing inaapi kita. Marunong ka naman daw magpana, di ba? Kaya ngayon, pamamanahan natin ang pagsubukan. Siyanang, Wrong. Hayaan mo na lang ako. Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka sa akin. Binibini, sa palagay ko, pwedeng subukan muna ng bunsong Ginoo. Ganoon pa man, pamamana ang pagsubok, hindi labanan. Hindi siya masasaktan. tara na. Pumunta tayo sa shooting range. Tinawag mo akong bata. Kaya ipapakita ko sa'yo kung paano katalunin ng isang bata. Mga kababayan, paligsahan sa pana. Hahatiin ito sa 2 round. Sa bawat round, ang makakapuntos ng pinakamarami ang mananalo. Bawat isa sa bawat round, 10 pana. Isang pana, mga tauhan. Huarong, hindi ka pa nakahawak ng pana, di ba? Kanina lang, sinubukan mo lang akong tirahan ng patalikod. Akala mo ba, makakapuntos ka lang ng 1 beses? Makakapalag ka na sa akin sa pagpapana? Kapag nahiya ka mamaya, huwag mong sabihing inapi kita dahil bata ka. Si Yaorong, ate na lang ang papalit sa'yo. Qingyan, noong nakaraang round, pumalit si Huarong sa'yo. Mabait na kami noon. Hindi ka na pwedeng sumuway sa tuntunin. Binata, mabuti naman ang hangarin mong tumulong sa pangatlong sangay. Pero paano siya makakapantay kay Hualei? Huwag mong palakasin ang loob ng iba at pahinain ang sarili natin. Yung pagpapana ni Binata kanina, hindi mo ba nakita? Baka naman, nagpapanggap lang siyang mahina dati. Si Yaorong, kaya mo yan. Okay lang kung hindi mo makayanan. Ako na ang bahala. Basta gawin mo ang makakaya mo. Kung hindi ninyo makayanan, kasalanan yan ang pangatlong sangay ninyo. Mga taong hindi kayang ipagtanggol ang sariling tahanan, hindi karapat-dapat na manatili sa angkan ng huwa. Gusto niyo palang mapahiya agad? Pagbibigyan ko kayo. Ngayon, magsimula na ang paligsahan. Mga talulot lang naman yan. Para sa akin, parang nakatigil na target lang yan. Huarong, kung susuko ka ngayon, mas kaunti ang kahihiyan mo. Baka kasi 10 pana, siya mang mintis mo, at pagtawanan ka lang ng lahat. Sino ang talo? Sino ang panalo? Kapag naglaban, nasa kamalalaman. Kilalang kilala ang husay sa pana ni Ginoong Hualei sa angkan ng Hua noong huli. Sa pagpapana sa mga dahong nahuhulog, 10, siyam ang tama. Paniguradong panalo na to, di ba? Panoorin nyo. Si Xiaorong ay gustong magpaputok ng 3 pana ng sabay-sabay. Ayos 3 palaso ng sunod-sunod. Ayos matatag ang puwersa, tumpak din. Ako naman. Rong, kaya mo yan. Ang pagpapana ng batang Ginoo. Paano mas matatag kaysa kay Ginoong Hualei? Baka si Huarong nagkukunwari lang noon. Okay. Oy,
Ngayon pa lang ay sumisigaw na para sa akin. Haha. Ang galing talaga ni Rong. Nakatama siya. Hemp chamba lang sa ilang tira. Kung bilang ang pag-uusapan, siguradong ako ang mananalo. Ginoong Hualay tumama sa 7 talulot. Hahaha. Ginoong Hua Rong. Tumama sa 13 talulot. Ano? Imposible yan. Ibigay mo sa akin. Imposible. Talagang imposible yan. 13. Kaya pa ng isang palasong tumagos sa 4 na talulot. Ang lakas at katumpakan nito. Hindi yan tsamba Huarong sa'yo. Ano ba talagang kakaiba? Peke siguradong chamba yan. Nagkataon lang. Swerte lang. Huwalay, nakatingin lahat. Si Rong ay nanalo dahil sa kanyang galing. Huwag magmadali. Papapaniwalain ko siya. Anong ginagawa mo? Ngayon, sasabihin mo pa bang pagkakataon lang? Rong, nanalo tayo! Binata, kailan ka nag-aral ng pana ng palihim? Natalo mo pa si Hualei? Ikaw ang tunay na biyaya ng langit. Hemp, biyaya ng langit. Anong malaking salita ang sinasabi mo? Huarong, hindi ko inaasahan na ganoong kaganda ang swerte mo. Sayang nga. Ito lang ang unang yugto, ang pinakamadaling pagsubok. Itingnan ko kung gaano katagal magtatagal ang swerte mo. Lay, tanggapin ang pagkatalo. Diretso na sa susunod na yugto. Huarong, huwag kang masyadong magalak ng maaga. Ang susunod na round. Hindi ito para sa mga tulad mo na umasa sa last minute na paghahanda. Makakapanalo. Nagsisimula na ang ikalawang round ng paligsahan. Ay, ang ikalawang laban. Pagbaril ng langaw. Mas mahirap ito kaysa sa mga talulot. Ang mga talulot ay may landas sa pagbagsak. Ang mga langaw ay gumagala ng walang direksyon. Baka biglang magbago ang direksyon habang nakatutok ka. Oo nga, malabo ang resulta. Hindi nakakagulat, Ginoong Hualei. Nakahanap agad ng ritmo sa simula pa lang. Tiyak na pinabayaan lang ang baril kanina. Sa kakayahan ng Ginoo, walang problema sa pagbaril ng 9 na bituin ng sunod-sunod. Yo, kinakabahan. Bakit hindi ka gumagalaw? Kahit na 3 beses akong nagkamali ng pagbaril, pero mas mahusay pa rin ako kaysa sa iyo na takot magbaril at walang kwenta. 7 tama sa 10 baril. At ipinagmamalaki mo pa. Tingnan natin kung gaano ka kagaling. Kung gayon, masdan mong mabuti kung ano ang tunay na 10 bituin ng sunod-sunod. Panahon na para buksan ang isang bakal na misteryo. Sa katawan ni Xiaorong, paano nagkaroon ng ganitong bagay? Nagpapanggap lang. Ito ay kababalaghan ng kalikasan ayon sa alamat. Tanging ang Grandmaster lamang ang makakapagpasimula nito. Sa mundong ito, mayroon pa bang Grandmaster at dumalaw sa aming pamilya Hua? Grandmaster, tinutukoy ba ako? Huarong, isang batang walang alam sa mundo. Napakadakila ng Grandmaster. Makakapagpanggap ka ba? Tumahimik ka na para hindi maapektuhan ang buong pamilya Hua. Nakikita lang ang sariling mundo. Hindi mo nakikilala ang tunay na lakas. Karapat dapat pa bang tawaging pamilya ng sinaunang martial arts? Ikaw. Huarong, tunay kang may kakayahan. Ito ang 10-star chain. Ang binata ay nagawa ang 10-star chain. Napakagaling ni Xiaorong. Hindi maaari. Nagpapakipot lang siya sa ganitong dilim, sa ganitong malakas na hangin. Tiyak na hindi siya nakahagip. Oh,
Swerte lang. Tiyak na swerte lang. Tara, tingnan ang resulta. Pinuno, lahat ng 10 arrow ay tumama. Si Huarong ay nanalo. Ano? Nanalo ako. Ano ang ikatlong hakbang? Posible ba na Huarong ang tunay na genius ng aming pamilya? Nagtatago siya ng kanyang kakayahan noon. Wrong. Ang ikatlong hakbang ay laban sa pinuno. Masyadong mapanganib. Ikaw. Hindi. Ang ikatlong hakbang ngayon ay hindi na laban. Changye, dalhin mo ang mga tao kunin ang mahiwagang busog ng ating ninuno. Kuya, ibig mong sabihin? Bilisan mo, Sig. Huarong, may tunay kang kakayahan ba? Hayaan mong subukan ko. Ninuno ng pamilya, Huarong, ang mandirigma. Nag-iwan ng isang mahiwagang busog. Naglalaman ng kanyang tunay na lakas. Hindi maaaring hawakan ng mga hindi pangunahing mandirigma. Naaalala ko ang busog na iyon. Talagang iniwan ko iyon para sa mga sangay ng pamilya Hua para sa pagsasanay. Alituntunin ng pamilya Hua. Ang bawat pinuno ay dapat makamit ang kasanayan sa paggamit ng busog na iyon. Tito, ibig mong sabihin, gusto mong gawing susunod na pinuno ang Huarong? Huarong, handa ka bang subukan? Maari kong kunin muna ang posisyon ng pinuno at ibigay ito sa Hua Qingyan sa hinaharap. Di, Lei, sa iyong kasalukuyang lakas, hindi mo talaga mahawakan ang busog na ito. Ang tunay na lakas na iniwan ng ninuno ay walang pinipiling aatake. Huarong, huwag mong ipahiya ako. Hindi ko mahawakan ang mahiwagang busog na ito. Tiyak na hindi rin niya makukuha iyon. Huarong, talagang hindi ako nagkamali sa iyo. Talagang nagtatago ng kakayahan si Huarong noon. May isang henyo rito. Ang pamilya Hua ay walang dapat ikabahala sa pag-unlad. Talagang hindi ako nagkamali noon. Iyon ay isang dragon. Iyon ay dragon na gawa sa tunay na enerhiya ni Ginoong Huarong. Ayos. Ako'y humanga. Wrong. Ang galing ng binatilyong Ginoo. Sa wakas, ang ating pangatlong sangay ay makakabangon. pinuno ng pamilya, sinabi mo noon. Basta maangat ko ang busog na ito. Hayaan mo akong maging susunod na pinuno ng pamilya. Hahaha. Ako'y nagpapahayag. Ano ang nangyayari? Luhong, ano ang ginagawa mo dito sa aming pamilya Hua? Ate, siya ay. Siya ang pinuno ng pamilya Lu Hong. Palagi siyang hindi magkasundo sa ating pamilya Hua. Ngunit ang kanilang pundasyon ay hindi kasing ganda ng sa pamilya Hua. Kaya sa Haishi, palagi silang pangalawa. Sa hitsura nito, mukhang hindi maganda ang kanyang pakay. Luhong, nandito ka na naman para manggulo. Ikaw. Ako ay nakikipag-usap sa pinuno ng pamilyang Hua. Ikaw na isang bata, anong karapatan mong makialam? Ang dating ng dalawang itong nakaitim, mas malakas pa kaysa sa lahat ng nasa pamilyang Hua. Mukhang hindi maganda ang kahihinatnan ngayon. Luhong, ano ba talaga ang pakay mo rito? Ang laki ng apog mo. Hindi ka ba nahihiyang pagtawanan ng iba? Ha. Ako si Lo, hindi ko kailanman pinansin ang mga ganyang bagay. Huwag mo akong subukang galitin sa salita. Oh, handa na ang ring. Sakto, may dala akong ilang kaibigan para maglaro. Kasama kayo. Magpapalitan tayo ng kuro, ano? Talagang may masamang balak ang mga dumating. Luhong, nandito ka para maghasik ng gulo? Tama.
Ang pamilyang Hua ninyo ay patuloy na naghahari bilang pangunahing pamilya ng sinaunang martial arts sa Heishi. Hindi sumasang-ayon ng pamilyang Lu namin. Kaya't dinala ko ang mga tao para hamanin kayo. Ayon sa tuntunin ng martial arts, kung hindi kayo maglakas loob na tumanggap, ay ituturing na pag-amin ng pagkatalo. Hindi naman mataas ang hinihingi ko, ibigay ninyo lang ng maayos ang mga industriya ng pamilyang Hua. Tungkol naman sa mga estudyante ng pamilyang Hua, maaari akong maging mahabagin at hayaan silang sumanib sa pamilyang Lu namin. Ha ha ha. Huwag kang mag-asa. Kuya, labanan natin siya. Gagawin ko siyang maghanap ng kanyang mga ngipin sa sahig. Xiaorong, huwag kang matakot. Maaasahan ang mga pinuno na lutasin ito. Protektahan ka rin ng ate mo. Harapin natin ito ng magkasama. Changye, huwag kang magmadali. Ano, pinuno ng pamilyang Hua? Takot na kayong lumaban? Sa tingin nyo ba ay siguradong matatalo kayo ngayon? Kung takot kayong lumaban, sabihin nyo na lang. Ibigay ninyo ng maayos ang mga industriya ng pamilyang Hua. Tapos, yumuko kayo sa pamilyang Lu namin. Maaari kong isipin, nahayaan kayong mabuhay. Sino ang nagsabing hindi kami matapang? Sige. Sige, usap na ito. Ano naman ang pusta? Kung kayo ang matalo, kailangan din ninyong ibigay ang inyong industriya sa aming pamilyang Hua. Hihihi. Sinong batang to? Umalis ka dyan. Tama si Huarong. Ang pusta ay dapat mula sa dalawang panig. Sige na. Sa totoo lang, siguradong mananalo kami. Ha ha ha. Si Qin Bojian, ang dalubhasa sa mabigat na espada. Si Liu Qingfeng, ang dalubhasa sa Yuanyang Yue. Lu Hong, ikaw pa talaga. Inanyayahan mo silang dalawa dito. Sikat ba sila? Bunso, ang mabigat na espada ni Qin Pojen kayang basagin ang 3 talampakang bato at si Liu Qingfeng ay mas mahirap kalaban. Ang kanyang mga Yuanyang Yue, espesyalista sa paghahanap ng mga puwang sa armas. Noong nakaraang buwan, ang puno ng West City Martial Arts School ay tinalo niya. Kung gayon, magsimula na tayo agad. Sino ang isasabak ng inyong pamilyang Hua? Tito, hayaan mo akong lumaban. Mahigit 10 taon na akong nagsasanay ng espada. Kahit na sila ay sikat, kaya kong tumagal ng ilang rounds. Long. Tito, huwag kang mag-alala. Hindi ko ikahihiya ang pamilyang Hua. May konting pride ka pa naman. Shaolei, ikaw. Tito, bagaman hindi ko alam kung saan nanggaling ang kung fu ni Huarong, ay hindi ko alam kung saan ito galing. Ngunit sa ganitong formal na okasyon, mas nararapat pa rin na ako ang gumawa. Ang lakas ni Huarong ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Ang daldal mo. Kahit isang tao para sa paligsahan, ay hindi ninyo mahanap, ang pamilya Hua, ay ganito na lang ba kabulok? Ako na. Hoy, Sige na, hayaan mo si Shaolei na subukan. Ang mabigat na espada ay may mabigat na puwersa. Umaasa ito sa pagpigil sa lakas, at ang mga galaw nito ay mabigat at mabangis. Si Hualei, maging sa panloob na lakas o sa mga galaw, ay nasa ilalim. Tiyak na matatalo siya sa laban na ito. handa ka na. Paano posible yon? Bakit ang bilis ng espada mo? Hindi ba dapat mabigat at mabagal ang mabigat na espada? Walang alam. Sa pagsasanay ng mabigat na espada, ang lakas ay sumusunod sa espada, hindi ang espada ang sumusunod sa mabigat na lakas. Ang bilis at lakas ay maaaring pagsamahin. Walang kwenta. Shaolei! Shaolei, kamusta ka na? Tito, ang lakas ng espada niya ay sobra. Huwag kang makipaglaban sa kanya. Qin Pozen, lalabanan kita. Ang daling talunin. Kaya mo pa ba, matandang buto? O kaya, sumabay ka na lang kasama ang pinuno ng pamilya Hua. Hua Changlin. Ikaw na rin. Kaya bang,
Sige, subukan mo. Kahit sa lakas lamang, Tiyo, pangalawang Tiyo, hindi nila kayang talunin si Chinpojen? Ang puno ng pamilyang Hua at ang mga matatanda, ganito lang ba ang kaya ninyo? Nakaka-disappoint talaga. Natalo na ang puno at ang mga matatanda. Ano na ang gagawin natin? Tama na. May iba pa ba? O kaya'y sumuko na lang kayo? Hahaha. Grabe na ang pang-aapi. Sabay-sabay na tayong lumaban. Dinuduraan na tayo sa mukha. Hindi na panahon ng pagiging disente. Tama, sabay-sabay tayo. Hindi siya mananalo sa atin. Sasama ako. Tumabi kayong lahat. Huarong, napagkasunduan natin. Ikaw ang susunod na puno. Bilang puno, kaya mo bang iligtas ang pamilyang Hua sa krisis na ito? Tiyo, si Xiaorong ay bata pa lamang. Rong, hayaan mo na kaming bahala. Kaya ko, ate. Rong, Isang batang hamog. Hua Changlin. Hayaan ninyong isang bata ang umo NGOs. Walang hiya kayo. Sabay-sabay na kayo. Sa mga tulad ninyong mga walang kwenta, ako lang ay sapat na. Tol, gusto mong mamatay? Pagbibigyan kita. Rong, ingat. Ang espada mo, mabagal. Hinahamon mo ako. Paano? Anong galaw yan? Ngayon ko lang yan nakita. Marami ka pang hindi nakikita. Wrong. Magaling. Kaya mo yan. Rong, mag-ingat ka. Chinpozen, kaya mo ba? Huwag kang magyabang. Ang teknik na ito, hindi mo maiiwasan. Sasaluhin ko to. Leshan dyan. Imposible. Paano ka naging ganito kalakas? Ayos. Panalo! Magaling ang laban ni Ginoong Huarong. Sabi ko, hindi basta-basta ang Xiaorong. Talagang minamaliit ko siya. Ikaw, batang hamak. Sige, ituturing kong panalo mo ang laban na ito. Liu Qingfeng, susunod. Ikaw ang sumunod. Opo, Ginoo. Ako, talagang lumaban si Liu Qingfeng. Mas matindi siya kaysa Chinpojen 3 beses pa. At saka, mas mabilis ang kanyang mother-child paired Yue. Kahit na malakas ang lakas ni Xiaorong, wala pa rin siyang pagkakataong manalo. Hayaan mo ako. Palitan ko si Xiaorong. Binibini. Alam kong nag-aalala ka para sa Xiaorong. Pero kung ikaw ang lalaban, mas mabilis kang matatalo. Mas mabuti na yon kaysa makita siyang masaktan. Huwag kang mag-alala, ate. Umuwi ka na. Ganyan ka lang, nakakadistract. Batang kapatid, ang mother-child paired Yue ko. Para sa mga flashy pero walang bisa na mga suntok. Kanina, umiwas ka lang sa laban. Ngayon, hindi ka makakaiwas. Maghanda ka. Lalaban pa ba? Batang lalaki, tanggapin mo. Medyo magaling. Mabilis ang reflexes. Ngayon, seryoso ako. Xiaorong, mag-ingat sa likod. Ang iyong sandata ay mas mabilis pa kaysa sa kanyang espada. Sayang nga lang. Kulang lang sa tiempo. Huwag kang magyabang. Nagsisimula pa lang ito. Ang bilis naman. Makakaiwas kaya siya? Mabagal pa rin. Sa harap ko, naglalakas loob kang mag-isip ng iba? Gusto mong mamatay? Naging masyado akong excited bago mailabas ang lahat ng shuanti na nakabara sa aking mga ugat. Ang sobrang paggamit ng lakas loob ay makakasira sa iyong mga ugat. Buti na lang, pangalawa na ang mailalabas ko ngayon. Mga palaso na yari sa Shuanti ulit. Kakaibang pangyayari sa kalawakan ulit. Baka naman si Xiaorong talaga ang dahilan nito.
Ano kaya ang sikreto sa kanyang katawan? Ano ba talaga ang nakatago sa katawan mo? Bakit ka biglang naging ganito kalakas? Tapusin na natin ito. HMP. Tingnan natin kung paano ka makakaiwas. Xiaorong, mag-ingat ka. Imposible! Ang aking Zimuyue ay gawa sa meteorite mula sa kalawakan. Napakatibay nito. Paano ito nabasag? Kahit gaano pa kalakas ang sandata, nasa gumagamit pa rin yan. Ang ganitong kakayahan, hindi basta-basta lang makakamit ng isang ordinaryong martial artist. Ang batang si Xiaorong, saan ba niya natutunan yan? Xiaorong, Ang lakas ng Young Master. Malamang kasing lakas na ng maalamat na Grandmaster. Sino ka talaga? Ako naman ang aatake. Nasaan siya? Nasa likuran mo. Tumatalo ako? Nanalo! Young Miss! Nanalo ang Young Master. mabuti naman. Gago ka. Master Lu, natalo ka. Umalis ka na sa Hua family. Tungkol naman sa mga negosyo ng Lu family, kami na ang bahala riyan. HMPH. Kahit manalo ang Hua family ngayon, ano naman? Ang Hua family ay makakapangahas lang sa Heishi. Kaya nyo bang labanan ang number 1 ancient martial family ng Xia country, ang Gu family ng Jingxi? Ano ang ibig mong sabihin? HMPH. Sabihin ko na sa inyo ang totoo. Ang nag-utos sa akin na pumunta rito para hamanin ang Hua family ay ang number 1 ancient martial family ng Xia country, ang young master ng Gu family, si Gu Mingyuan. Kung makikipag-away kayo sa kanya, patay kayo. Ano ang Guda Xiao? Isang darating, isang babatihin ko. Pinapayuhan ko kayong tuparin ng maayos ang pangako. Kung hindi, hindi ako mag-aatubili na pumunta sa inyo at singilin kayo. Ang panganay ng pamilya Go ay tiyak na maghihiganti para sa amin. Sa oras na yon, iyan na ang katapusan ng inyong pamilyang Hua. Hintayin ninyo, umalis na tayo. Sandali! Kahit na, nais ninyong kunin ang industriya ng aking pamilyang Lo, dapat hintayin muna akong umuwi at ayusin ito. Sige, maghihintay ako ng isang araw. Pagkatapos ng araw, kung wala kayong gagawin, pupunta ako sa pamilya Lu para hanapin ka. Hintayin mo. Umalis na tayo. Wrong. Ano ang nangyari sa mysterious iron sa iyo? At saka, hindi ka naman nag-aral ng martial arts. Bakit napakagaling mo? Oo nga, hindi ko rin nakita si Young Master na nag-ensayo ng martial arts. Baka naman nakakilala siya ng Diyos at binigyan ng karunungan. Tama! Tama si Hua Wu. Mayroon talaga akong ilang oportunidad. Hindi lang magandang sabihin. Pwede ba? Huwag muna pag-usapan? Sine. Ayaw sabihin ni Rong, huwag muna nating pag-usapan. Malalaman din natin sa hinaharap. Si. Hindi na ako magtatanong. Pero Wrong, kung may kailangan ka sa akin bilang ate, sabihin mo lang. At saka, huwag mong gawin ang mga mapanganib na bagay. Alam mo ba? Alam ko na. Hua Rong, salamat sa iyo ngayon. Ang pamilyang Hua ay nakaligtas sa kapahamakan. Ang sinabi ko noon, nananatiling totoo ngayon. Mula ngayon, ikaw na ang susunod na pinuno ng pamilya. Young Master, binata. Taurong, maligayang bati. Simula ngayon, lahat ng negosyo ng pamilya Hua ay ipagkakatiwala ko kay Hua Rong. Kung mayroong ayaw sumang-ayon, dapat munang lampasan ako. Huarong, noon ay bulag ang aking mga mata. Ngayon, ako si Hua Lei ay talagang humahanga na. Mula ngayon, kung may kailangan ka, sasunod ako sa iyo ng walang pag-aatubili. Tatawagin mo lang ako, nandito na ako. Ang mga nangyari noon, wag na nating pag-usapan pa. Magkakapamilya tayong lahat. Ang pagtutulungan natin ang pinakamahalaga. Xiaorong, noon ay nagkamali ang iyong tiyuhin. Marami akong hindi tamang pagtingin sa iyo. Humihingi ako ng paumanhin. Kung taos-puso naman ang inyong paghingi ng tawad, tinatanggap ko na ito. Sina. Sina. Ang mahalaga ay natututo sa pagkakamali. Ganyan ang dapat na tunay na lalaki ng pamilya Hua. Hua Rong, bukas, pumunta ka muna sa Martial Arts Hall. Matuto ka muna kung paano pamahalaan ito. Sa lalong madaling panahon, ay tanggapin mo na ang responsibilidad ng pamilya Hua. Maraming salamat sa tiwala, Pangulo. Hindi ko bibiguin ang pamilya Hua. Walang kwenta. Hindi mo pa kayang lupigin ang pamilya Hua. Ano pa ang silbi mo?
Nako, Ginoong Go, ang pamilya Hua ay kumuha ng isang bata mula sa hindi namin alam kung saan. Wala kaming kalaban-laban sa kanya. Marami sa mga negosyo ng aming pamilya Lo ang natalo pa sa kanila. Isang bata lang, pinatalsik na kayong lahat. Iloloko mo ba ako? Ginoong Go, ako, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Pakiusap. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Ako ay tiyak na. Tumahimik ka. Ikaw ang magdala ng mga tao para bisitahin at hamunin ang lahat ng dojo ng pamilya Hua. Siguraduhin ang negosyo ng dojo ng pamilya Hua ay hindi na makakabangon. Oo. Isa pa, magpalaganap ng mga chismis para mawala sa lahat ang tiwala sa pamilya Hua. Magugulo ng kusa ang pamilya Hua. Kapag wala na ang pamilya Hua, yung mga maliliit na pamilyang ayaw sumunod, madali na lang nating kontrolin. Aray, ang galing talaga ng plano mo, Ginoong Go. Aayusin ko na ito kaagad. Xiao Rongha, hindi ka pa nakakapunta sa dojo natin, di ba? Noong araw, sa larangan man ng suntukan at sipaan, o sa paggamit ng mga sandata, kung pangalawa ang pamilya Hua, walang sinumang mangahas na mag-una. Ang daming tao na gustong-gustong pumasok sa dojo natin para matuto ng martial arts. Masama ang nangyari. Malaking problema. Young Master Hualei, masama ang nangyari. Malaking problema. Anong nangyari? Kanina, ang mga puno ng bawat sangay na dojo ay nagsugo ng tao para magulat. Lahat ng dojo ng pamilya Hua ay binisita at hinamon ng mga dayuhan. Marami sa ating mga kapatid ang nasugatan na. Sino ba ang kalaban? Hindi alam. May mga nakatalukbong ang mukha. May mga tumakbo pagkatapos lumaban. Hindi namin mahuli. At saka, ngayon, ang mga tao sa labas ay kumakalat na hindi totoo ang reputasyon ng doho natin. Sinasabi nilang nanloloko tayo ng pera. 153. Gusto nilang sirain ang pamilya Hua natin. Sauron, ano na ang gagawin natin? Ang dojo ay isa sa mga pundasyon ng pamilya Hua natin. Hindi tayo pwedeng umupo na lang at maghintay ng kapahamakan. Ang pangyayaring ito, malamang gawa ng pamilya Gu. Hindi ba't sinabi na ni Luhong dati? Ang pamilya Gu ang laging gustong pahinain tayo. Malamang hindi nila tayo kayang talunin ng harapan, kaya ganito ang mga kalokohan nilang ginagawa. Umuwi muna tayo. Mayroon na akong ideya. Panginoong Hua, matatag na ang pasya ng pamilya Gu ngayon. Nais nilang sakupin ang aming maliliit na pamilya. Bilang pangunahing pamilya ng sinaunang martial arts sa Haishi, at nangunguna pa sa buong siya bago 100 taon, kailangan nyo kaming tulungan. Oo, Panginoong Hua. Mga Ginoo, sa totoo lang, noong nakaraan, salamat sa tulong ni Xiaorong na ipalayas natin ang pamilya Lu. Xiaorong, Tiyo, Ang sinasabi mo ay itong bata. binata, sinasabi nila na ikaw ang tumalo kay Luhong. Totoo ba? ako nga. Ito ang problema sa katawan ng isang bata. Walang naniniwala sa aking kakayahan. Panginoong Hua, malaki ang hinggil sa bagay na ito. Dapat tayong magtulungan sa hinaharap. Mag-iisip din kami ng paraan. Basta kailangan ninyo, tutulong ang aming pamilyang Hua. Salamat, Panginoong Hua. Kung gayon, aalis na kami. Xiao, Ronga. Ang mga pamilyang ito kanina ay hinamak ng pamilya Gu. Nakatanggap din ako ng balita. Apektado rin ang ating martial arts hall. Ikaw ngayon ang batang Panginoon ng pamilyang Hua. May ideya ka ba? Tiyo, Xiaorong. Isa lang siyang tao. Kahit na magaling siya sa martial arts, bata pa rin siya. Hindi naman maaaring ipagkatiwala sa kanya ang kaligtasan ng mga pamilyang martial arts sa Haishi. Hindi ba? Isa kang bastos na basta na lang gumagamit ng lakas. Tumahimik ka. Tito, bakit hindi natin subukan ng isang taktika? Ang pag-atake sa kanilang base para iligtas ang ating sarili. Paano ililigtas? Una, patatagin natin ang loob ng pamilya. Tapos, makipag-ugnayan tayo sa media para linisin ang mga chismis. Tito, naalala ko, ngayong buwan, ang Xiaguo Ancient Martial Arts Association ay magdaraos ng isang paligsahan para mag-agawan sa titulo ng pangunahing pamilya ng Ancient Martial Arts sa Xiaguo. Tama ba? Tama ang alaala mo. Kung makuha lang natin ang titulo ng pangunahing Ancient Martial Arts Family sa Xiaguo, hindi lang natin mapapahiya ang Gu family, mababawi pa natin ang tiwala ng lahat sa Ancient Martial Arts ng Hua family. Malulutas nito ang krisis ng pamilya natin. Kung magtagumpay,
maaari pa tayong umangat ng husto. Magandang ideya, Xiaorong. Ikaw talaga ang may paraan. Hindi naman takot sa laban ang martial arts ng pamilya natin. Basta makasali lang sa paligsahan, tiyak na makakakuha ako ng magandang pwesto. Maaaring gawin ang paraang ito. Mabuti. Sa pamilyang Hua, may mga kabataang tulad ninyo. Paano hindi pa uunlad? Punong Hua. Sunod-sunod ang kilos ng pamilyang Gu nitong nakalipas na kalahating buwan. Balita ko, para sa paligsahang ito, handa na silang handa. Kung matatalo tayo ng pamilyang Gu, baka wala na tayong karapatang magsalita. Tetsuo. Kaya kailangan nating mag-alyansa. Basta mapasailalim lang natin ang pamilyang Gu. Kahit sinong pamilya ang manalo, ayos lang. Dumating na si Ginoong Go. Gu Mingyuan, isa siyang bihasang mandirigma. Sana ay maayos ang araw ngayon. Ate, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Sige, ang galing-galing mo talaga, bunso. Ikaw ang sekreto ng pamilya natin. Paligsahan ng sinaunang sining ng pakikipaglaban ng siya, opisyal nang magsisimula. Pareho ang mga patakaran sa nakaraang taon, labanan sa ibabaw ng ring. Ang taong mananatili hanggang sa huli, ang kanyang pamilya ang siyang susunod na. Samahan ng sinaunang sining ng pakikipaglaban ng siya, ang magiging pangunahing pamilya. Si Gu Bei ng pamilyang Gu. Pakiusap, turuan ninyo ako. Ako ang hahamon. Si Zhou Yan ng pamilyang Zhou mula sa Haishi. Matagal ko nang gustong subukan ang mga teknik ng pamilyang Gu. Ngayon ang tamang panahon upang magpakitang gilas. Panginoong Zhou, walang mata ang mga suntok at sipa. Matanda ka na. Mas mabuti pang umuwi ka na at magpahinga. Huwag ka nang makialam dito. Huwag kang magyabang. Sa laban nating makikita ang totoo. Ngayon ay ipapaalam ko sa iyo ang aking pala ng pagbiyak ng bundok ng pamilyang Zhou. Pumuputol ng mga hambog, sumusugat sa mga mayabang. Ang pala ng pagbiyak ng bundok ni Panginoong Zhou ay tunay ngang kahanga-hanga. Ang lakas nito, malamang ang mga kabataang miyembro ay hindi makakapantay. Bunso, sa palagay mo, sino ang mananalo? Si Gu Bei. Tingnan mo, mananalo si Gu Bei. Ang pamilyang Gu talagang malakas. Zhou Yan, kumusta ka? Okay lang ako. Ang dalawang patalim ni Gu Bei, laging tumatama sa kahinaan. Mag-ingat kayo. Huwag na kayong umakyat sa entablado. Ngayong nasa entablado ka na, Hump. Hindi na kita mapipigilan. Ako na. Huwag kang magyabang. Isang laban lang ang napanalunan mo. Ako na. Huwag magmadali, mga pangulo ng pamilya. Talagang matatalo ninyo si Gu Bei. Isa na namang matandang buto. Bakit hindi kumuha ka ng katulong? Para hindi masabing inaapi ko ang matanda. Kayabang-yabang. Ako ang magbibigay saya sa'yo. Nasaan ang mga kabataan ng Haishi? Ni hindi makapaglakas loob na umakyat sa entablado. Mga duwag ba kayong lahat? Sino ang nagsabing takot kami? Pangulo Zheng. Ako na. Kami sa pamilyang Hua ay hindi mga duwag. Xiaolei. Sige na. Siya. Ang kahinaan ni Gu Bei ay nasa likuran niya. Basta kailangan mabilis. Siya. Ang pamilyang Hua, kayong mga ito ang nanguna sa paglaban sa aming pamilyang Gu. Tigilan mo ang mga salita mo. Handa ka na. Ang pamilyang Hua. Tingnan natin ang buto mo, kung kasing tigas ng bibig mo. Xiaolei.
Ito ba ang pinagmamalaki ninyo sa paglaban sa pamilyang Gu? Isang hampas lang, talo na. Xiaorong, Hualei, ayos lang ba kayo? Gubay, nanalo ka na sa laban. Bakit nagmamalabis pa? Labag ito sa patakaran. Ano naman? Panginoong Gu, ito ba ang ipinapakita ninyo bilang unang pamilya ng sinaunang martial arts ng Xia? Hindi naman kayo nasaktan, di ba? Nagbibiro lang si Gubei. Seryoso naman kayo. Biro, edi hayaan mo kaming magbiruan din sa'yo. Walang hiya. Tumahimik. Nasa labas ng ring, si Gubei. Hindi naman nasaktan si Hualei. Hindi yan paglabag. Ipagpapatuloy ang laban. May gustong sumubok pa ba? Binibini. Hindi ka ba kontento? Kaya mo bang lumaban kay Gubei? Ako na. Wag. Baka hindi mo kaya. Paano kung masaktan ka? Binibini, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung matatalo mo ako, hihingi ako ng tawad sa pamilya Hua. King yan. Huwag kang padalos-dalos. Hindi mo siya kayang talunin. Mukhang ang magwawagi ngayong taon ay ang aming pamilya Gu pa rin. Kung walang aakyat, i-aanunsyo ko na ang resulta. Nihahayag ko. Sandali! Sinong nagsabing wala? Nandito pa ako. Saan galing yang batang yan? Lumayo ka. Hindi ba sinabi sa'yo ni Luhong na ako ang tumalo sa kanya? Ikaw? Ikaw pala to, no? Iyan. Hayaan mo. Subukan natin ngayon. Xiaorong, wag na lang kaya? King yan. Manalig ka kay Xiaorong. Mananalo yan. Di na nga. Pero mag-ingat ka talaga. Kapag talagang hindi mo kaya, sumuko na lang tayo. Ang buhay mo ang pinakamahalaga. Alam mo? Panginoong Hua, hindi ka pala nagbibiro nung araw na yon. Si Huarong nga talaga ang tumalo kay Luhong sa pamamagitan ng batang 8 taong gulang na to, Panginoong Hua. Mas mabuting pababain na lang si Huarong. Ako na ang lalaban kay Gubei. Mabagsik at malupit si Gubei. Kapag may nangyaring masama, baka hindi kayang panagutan ni Huarong. Huarong ang aming sikreto sa pamilya Hua. Hindi niya kayo bibiguin. Batang hamog. Sa sira-sirang busog na yan, mananalo ka. Kung susuko ka ngayon, maaari kong pakiusapan si Gubei na hayaang mabuhay ka. Di, lumuhod ka ngayon at tumahol na parang aso. Kapag sinapak ko si Gubei, baka sakaling magaan lang ang kamay ko. Ayos. Ang galing-galing mo talaga. Titingnan ko nga kung gaano kalakas ang kayang mong gawin. Gubei, suntukin mo ng malakas. Ang lakas naman ng batang yon. Kailan pa nagkaroon ang pamilya Hua ng ganito kalakas na tao? Nakakatakot na lakas. Walang kwenta. Napahiya mo ang buong pamilya Gu. Natalo kayo. Natalo? Isang tao lang ang natalo mo. Para sumuko ang pamilya Gu, hindi pa ganoon kadali yan. Ako ang haharap sa kanya. Ang pamilya Gu. May iba pa ba? Walang kwenta. Lahat walang kwenta. Hindi kayang talunin kahit isang bata. Ang mga tauhan mo. Lahat natalo. Ngayon, ikaw na. Mas magaling ka nga kaysa sa inaasahan ko. At karapat-dapat nga na ako mismo ang haharap sa iyo. Panginoon Hua, ang panganay ng pamilya Gu ay ang pinakamalakas sa kanila. Talagang may kakayahan si Xiaorong. Pero ilang taon lang siya nag-practice. Hindi siya mananalo. Pigilan mo siya. Bihira ang makakatalo sa Guming Yuan. Ang batang Xiaorong, maaaring mapanganib. Guming Yuan, kung gusto mong lumaban, ako ang kalaban mo. Huwag mong apihin ang bata. Sa ring, ang usapan ay panalo o talo, hindi edad. At ikaw, hindi karapat-dapat para harapin ko. Bata,
Ngayon, ipapakita ko sa iyo ano ang tunay na lakas at ipapaalam ko rin sa iyo ang kapalit ng paghamon sa pamilya Gu. Tigilan ang mga salita. Magsimula na tayo. Sa loob ng 10 galaw, basta mahawakan mo lang ang laylayan ng aking damit, panalo ka na. Hindi na kailangan. Kung kaya mong saluhin ang isa kong galaw, panalo ka na sa paningin ko. Ang galing ng young master. Turuan mo ng leksyon ang batang to na walang alam sa mundo. Malalim ang internal energy ni Guming Yuan, ang batang si Hua Rong. Malayo ang agwat ng internal energy nila. Baka mapahamak siya. Taurong, mag-ingat ka. Ito, tatay. Si Xiaorong, kaya ba talaga niyang talunin si Guming Yuan? Sa ngayon, iwala na lang tayo kay Xiaorong. Isang galaw? Batang hamog. Anong kayabangan yan? Ano bang nangyayari? Paano siya naging ganito kalakas? Anong klaseng kung fu ito? Ang lupit naman nito. Sa gitsit ng libo-libong palaso, pero saan nanggaling ang gintong palaso? Sandaang libong espada ang sabay-sabay na sumugod. Ang mga palasong ito ay gawa sa tunay na hangin? Si Xiaorong, higit pa sa inaasahan ko. Ang galing pala. Sino ka talaga? Ko si Huarong. Ngayon, sa tingin mo ba, hindi pa rin ako karapat-dapat? Natalo ako? Paano nangyari yun? Wow. Ang batang yon, napakagaling pala. Ang galing. Xiaorong, nanalo ka talaga. Magaling. Xiaorong, Hoy, Hua, ang pamilya mo, anong swerte ang dinaanan mo para magkaroon ng ganoong kagaling na anak? Ikaw, itago mo na yung mukha mong naiinggit. Patanda ka na. Siya. Gu, Mingyuan, natalo ka. Ang mga ginawa ng pamilya Gu sa likod, labag sa pamilya Hua, dapat nang magbayad. Pabalik. Akala mo ba, ang pagiging successful ko ngayon ay dahil lang sa sarili ko? Ano ang ibig mong sabihin? Ang posisyon ko ngayon ay may suporta sa likod ng pinakamagaling sa Japan, Mr. Abe Masahiro. Malapit na siyang dumating. Siya ang maghihiganti para sa akin. Japanese? Guming Yuan? Ikaw, nakikipag-alyansa sa mga Japanese? Ito ay talagang kahihiyan ng siya. Isang traidor ka. Kahihiyan? Traidor? Kapag natalo ni Mr. Abe ang lahat ng kayo at ibinigay sa akin ang lahat ng ari-arian mo sa panahong iyon, tingnan ko kung sino pa sa inyo magsasabi kahit isang salitang pagtutol. Tama ang sinabi ni Guming Yuan. Mr. Abe, Ipaliwanag mo sa lahat. Mr. Abe ay hahamon sa mga tradisyonal na martial arts families ng Xia. Mabuti na lang at narito ang lahat ngayon. Kaya't mas mabuti ngayon na. Lahat kayo ay maaaring sumalang para humamon, para malaman ang kapangyarihan ng Shinto ng Japan. Miteachi, traidor. sige, labanan. Hindi ba natatakot kami sa isang Japanese? Ama, haharap kami sa inyo. Haharap kami sa inyo. Maganda ang lakas ng loob. Sige, sino ang unang mamamatay? Maaari ko kayong bigyan ng isang pagkakataon. Sumuko na lang kayo ng direkta. Basta't aminin ninyo sa buong mundo na ang Xiaguo ay mas mahina kaysa sa Woguo. Hindi ko na kayo kailangang harapin. Taga-Woguo ka. Grabe ang pangarap mo. Hinihiling mo pang ang aming mga martial artists ng Xiaguo ay magpakumbaba sa inyo? Maliban na lang kung kayo ang sumunod sa Xiaguo. Tama si Panginoong Zhou, kung gusto ninyong lumaban, lumaban na kayo. Ang dami ninyong sinasabi. Talagang hindi ninyo alam ang inyong kalagayan. Akala ninyo ba, Ginoong Abe, saan ba nanggagaling ang iyong pagiging matapang para pumunta sa Xiaguo? Sa kanyang likuran, may isang Grandmaster na nakatayo. Kung may pag-iisip kayo, sumuko na kayo agad. May Grandmaster pa pala sa mundong ito? Bakit hindi ko narinig yan? Anong Grandmaster? Ang antas na yon ay alamat na lang mula pa noon. Alamat? Iyon ay dahil masyado kayong mahina. Hindi ninyo maabot ang antas na iyon. Totoo kaya ang sinasabi niya? Paano mangyayari yon? Huwag mong palakasin ang loob nila. Ngayon, kailangan ninyong makipagkompetensya sa akin. Kung hindi, walang makakaalis sa pintuang ito. Paano ang kompetensya? One-on-one sa ring. Bago magsimula, pipirma tayo ng kasunduan. Kung kami ang manalo, kailangan ninyong aminin
sa buong mundo na ang martial arts ng Xiaguo ay mas mahina kaysa sa Woguo. Paano kung kayo ang matalo? Paano kami matatalo? Kung kayo ang matalo, gusto kong magsuot ka ng bandila ng Wogo at magmakaawa sa lahat ng mamamayan ng Xiaguo. Pakayaro, naglakas loob kang mang-insulto sa bansang Hapon? Gusto mong mamatay? Ginoong Abe, tiyak na mananalo tayo. Hindi mahalaga ang pustahan. Ang mahalaga, pumayag silang makipagpaligsahan. Kung gayon, bibigyan kita ng mukha. Magkita tayo sa ring pagkatapos ng 3 araw. Ipaparamdam ko sa inyo ng husto kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. Ang inyong ipinagmamalaking dangal, dudurugin ko ng paunti-unti gamit ang aking sariling mga kamay. Panaginip lang yan. Napakayabang ng mga Hapones. Pagkatapos ng 3 araw, kailangan nating sila'y bigyan ng leksyon. Xiaorong, tulad nga ng sinabi ni Patriarch Hua, napakagaling mo talaga. Ngunit sa paligsahan, pagkatapos ng 3 araw, may kumpiyansa ka ba? Huwag kang mag-alala. Kahit sino pa ang kalaban, hindi ako matatalo. Pero gusto kong malaman kung totoo nga ba ang Grandmaster na sinasabi nila. Sa tingin niyo ba, Ginoong Abe, bakit siya may lakas ng loob na pumunta sa Xia? Sa kanyang likuran, nakatayo ang isang Grandmaster. Kahit sa mundo na pinanggalingan ko, bihira lang ang mga Grandmaster. Ngunit, dahil nagkaroon ako ng espesyal na pagkakataon na makarating dito sa mundong ito, baka may iba pang nakagawa rin nito. Hindi lang alam kung kakilala ko siya. Peke yan sigurado. Sa mundong ito, wala namang Grandmaster. Tama, Xiaorong. Siguradong tinatakot lang tayo nila. Pero huwag kang mag-alala, nandito kami. Sabay-sabay nating babawiin ang dangal natin mula sa mga Hapones. Hindi gaanong maganda ang mga teknik ng pamilya Hua sa kasalukuyan. Para sa kompetensya sa mga taga-Woguo o para sa pangmatagalang pag-unlad ng pamilya Hua, kailangan itong baguhin agad. Nandoon ang Grandmaster. Maging magalang ka sa pag-uusap. Kung masaya si Mr. Meng, maaari niyang ibigay sa atin ang isang pagkakataon. Hoy, Mr. Abe, ano ba ito? Ano ang nangyayari? Nagsasanay ang Grandmaster. Wala tayo sa tamang pagkakataon. Mr. Meng, may mahalagang bagay na gusto kong ipagpaalam. Pasok. Ano ang problema? Mr. Meng, magkakaroon ng kompetensya sa martial arts ang Woguo at Xiaguo. Nais kong imbitahan ka na lumaban para labanan ang Xiaguo. Kapag nanalo ka, ako bilang kinatawan ng Woguo ay magbibigay sa iyo ng pinakamataas na karangalan. Kahit ang mga industriya ng mga pamilyang martial arts ng Xiaguo ay maaari kong ibigay sa iyo. Hindi mo ba sinabi na walang Grandmaster sa Xiaguo? Bakit mo pa ako pinapalaban? Mr. Meng, hindi mo alam. May isang bata na talagang kakaiba. Walang makakatalo sa kanya. Isang bata? Hindi pa ako dapat lumaban para sa ganoon. Ganito na lang. Maaari kong tulungan kayong mapalakas. Kayong dalawa ang lumaban. Mr. Meng, ano ang mga ito? Ang gamot sa loob ng ceramic bottle ay pansamantalang makapagpapalakas. Kahit may mga side effect, hindi ito malaking problema. Ang itong Xuantai Blade ay may aking Zhen Qi. Ang mga ordinaryong armas ay madaling masira kapag nakalaban. Maraming salamat, Mr. Meng. Mabuti. Tiyak na matatalo natin ang batang Huarong. Ano ang sinasabi mo, Huarong? Ginoong Meng, kilala mo ba ang batang lalaking iyon? Ano ang hitsura niya? Mga 8 taong gulang siya. Hindi siya matangkad. Mga 1.65 metro ang taas. 8 taong gulang pa lang. Hindi siya iyon. Sige, wala nang ibang bagay. Bumaba na kayo. Tandaan mo ang iyong pangako.
Oo. Huarong. Kung hindi dahil sa iyong sable, noong mga panahong iyon, hindi sana ako nagkaroon ng lihim na sugat na ito. Lalong hindi sana ako nakatawid sa mundong ito. Hurong, Hurong, may awa ang langit. Namatay ka, ngunit ako ay nagkaroon ng bagong buhay na nagdala sa akin dito sa mundo na walang mga Grandmaster. Mula ngayon, wala nang sino man ang makakapigil sa akin. Gusto kong maging ang hari ng martial arts. Salamat kay Xiaorong na hindi lamang tayo nanalo sa laban sa ring, kundi pati na rin ang pamilya Hua ay naging pangunahing pamilya ng sinaunang martial arts sa Xia. At dahil din dito, ang ating pamilya Hua ay matagumpay na nakakuha ng maraming industriya mula sa pamilya Gu. Ang kapangyarihan ng pamilya ay umunlad pa. Tama. Nasaan si Xiaorong? Siya ang malaking bayani ng ating pamilya Hua. Bakit hindi siya sumama? Si Xiaorong ay naghanda para sa pakikitungo sa mga Hapon bukas. Nag-ayos siya ng ilang mga paghahanda. Ano to? Sa mga Hapon noong araw, may ilan talagang magagaling. Ito yung mga manual ng martial arts na nakita ko. Mas magagaling pa ito kaysa sa mga martial arts ng pamilya natin. Talaga? Kapag napag-aralan ko to, magiging kasing galing na ba ako sa'yo? Kailangan mong magsikap ng husto. Wrong, sisikapin kong pag-aralan to ng mabuti. Ate na ang bahala sa iyo sa hinaharap. May talino si Rong, matalino, at iniisip ang kapakanan ng pamilya. Hindi ako nagkamali ng napili. Nag-aalala pa rin ako. Wrong, kaya mo ba talagang talunin ang mga Hapon na yon? Agresibo silang pumunta rito. Tiyak na handang-handa sila. Qingyan, huwag mong palakasin ang loob ng kalaban at pahinain ang sarili natin. Isang maliit na bansa lang ang Hapon. Anong klaseng mga dalubhasa ang maibubunga niyan? Yung tinatawag nilang Grandmaster, sa tingin ko, katang-isip lang yan. Pero huwag din tayong maging kampante. At huwag masyadong mag-alala. Nandito naman kami ni Rong, ang mga matatanda, para suportahan siya. Kung gusto nilang wasakin ang mundo ng martial arts ng Xia, hindi nila magagawa yon. Tama. Sa lakas ng ating Xia, talagang matatalo natin sila. Huwag kang mag-alala, ate. Kailan pa ako natalo? Maniwala ka sa akin. Wrong, ikaw. Si Rong, mula pagkabata, hindi pa nakakapag-aral ng martial arts. Anong problema? Lahat ba ay narito na? Ginoong Abe, hinihintay na po kayo. Ginoong Abe, ayon sa inyong utos, nagpagawa na ako ng 8 kamera sa paligid ng Martial Arts Hall. I-stream natin ang buong laban. Sa pag-stream, kapag tayo ang manalo, malalaman ng lahat na ang sinaunang martial arts ng Japan ang pinakamalakas. Mabuti nga at makikita ng lahat kung paano kayo mapapahiya. Master Hua, magsimula na tayo. Unang laban, ikaw muna. Gamitin mo ng mabuti ang armas na ibinigay ko sa iyo. Oh. Ako muna. Ipapaalam ko sa kanila kung gaano kalakas ang sinaunang martial arts ng Xia. Mag-ingat ka. Master Joe, bugbugin mo sila hanggang sa mawalan ng ngipin. Bigyan mo sila ng leksyon. Kung gayon, hayaan ninyong makita ko kung may ganyang kakayahan kayo. Ipapahayag ko ngayon ang mga patakaran ng laban. Isang labanan, isa laban sa isa. Ang hindi na makabangon o ang mahulog sa ring ay ituturing na talo. Magsimula na ang unang laban. Isang aso mula sa bansang natalo, ang lakas ng loob mong manghamon sa Xia. Gustong-gusto mong mamatay. Ang maikling patalim na yon?
Ang aura ng sword energy sa maliit na patalim ay napakapamilyar. Ang pinuno ng isang ancient martial family. Ganito lang ang kanyang kakayahan ay Anong weapon ang ginagamit ng Japanese? Napakalakas. Baka high-tech. Grandmaster. Weapon na personal na binigyan ng internal energy ng Grandmaster para sa ilang Chinese lang. Napakadali lang. Nakita ba ni Xiaorong ang anumang kakaiba? Nakita ko ng kaunti, pero hindi pa ako makapag-confirm. Sa weapon na ito, talagang may aura ng Grandmaster. Grandmaster. Talaga bang may Grandmaster sa mundo? Napakalupit. lahat umupo kayo ulit. Guming Yuan, traidor ka. Ikaw mismo, lumuhod sa Japanese at maging tao. Gusto mo kami ay maging tao, tulad mo. Tama, ang martial arts competition dapat ay fair at honorable. Bakit mo insulto ang pinuno, Zhao? Dahil hindi kayo magaling tulad ng iba. Ang China ay isang malaking bansa. Naglakas loob kang sabihin na hindi kami magaling. Ang Japanese ay napakayabang. Hindi ko na matiis. May tao na pumunta at siya ay ibagsak. Bitawan mo ako. Ang warrior ay maaaring mamatay pero hindi insulto. Lalaban ako sa iyo. Ang mga martial artists ng China. Dapat lang kayo ay lumuhod sa aking mga paa. Nakamura, magaling. Hiya, hahaha. Grabe na talaga to. Ako ang nanalo sa laban na to. Siya ang talo. Gagawin ko ang gusto ko. Bitawan mo si Panginoong Zhou. Ako ang lalaban sa iyo. Pasensya na sa inyong lahat. Nakakahiya ako sa inyo. Hindi pa tayo talo. Kami ang haharap para sa iyo at ibabalik ang dangal ng Xiaguo. Panginoong Zheng, Huwag kang mag-ambisyon. Ganyan lang ba ang kaya mo? Ang martial arts ng Xiaguo? Matigas lang ba ang dila? Buisit, lahat ng taga-Xiaguo na nandito, isang-isahin ko kayo. Magpares man kayo, pareho kayong babagsak. Seryoso Isang siyang hamak lang. papatayin yun ah. Ang galing ni Lolo Hua, nakasaklolo agad. Panginoong Zheng, umatras ka muna. Gusto mong mamatay? Hala! Hindi kakayanin ni Tio ang maliit na patalim. Hiyaw. Xiaorong, anak. Natalo ako. Hindi ko na ipagtanggol ang dangal ng ating Xiaguo. Tio! Yung hapon na yun, may malakas na armas. Hindi ninyo siya kayang talunin. Sino pa? Ang gustong mamatay? Kung walang lalaban sa loob ng 3 minuto, ituturing na kayo'y sumuko. Ayon sa usapan, kailangan ninyong aminin sa pandaigdigang live stream na mas mahina ang siya kaysa sa Wo. May lalaban pa ba? Ako na. Mukhang hindi pa rin kayo sumusuko. Nangangahas pa rin sumugod sa kamatayan. Sige, pagbibigyan ko kayo. Magsisimula tayo sa babaeng ito. Ate, huwag kang padalos-dalos. Ako na ang lalaban para sa'yo. Hindi pwede, Xiaorong. Napakalakas at kakaiba ng armas ng mga taga-Wo. Kahit ang mga pinuno ay hindi nakalaban. Kahit gaano ka kagaling, hindi mo sila matatalo. Hindi ko hahayaang mapahamak ka. Ikaw ate, kumalma ka muna. At saka, isang armas lang naman yan mula sa isang Grandmaster, di ba? Ako rin ay isang Grandmaster. Xiaorong, huwag kang magbiro. Mapanganib ang sitwasyon. Umuwi ka muna. Masyado silang malakas. Nangako ako kina nanay at tatay na aalagaan kita. Hindi kita hahayaang mapasubo sa panganib. Tama siya, Xiaorong. Makinig ka sa iyong ate. Ikaw ang pag-asa ng aming pamilyang Hua.
Basta't nandito ka, tiyak na sa hinaharap, makakapaghiganti tayo para sa lahat. At maibabalik natin ang dangal ng siya. Wow. Epekto ba yan? Ang galing. Patayin yung taga-wow. Ang katawan ni Xiaorong, ano ba talaga ang nangyari? Baka may kusang naglagay ng mystical iron para pigilan ang kanyang kapangyarihan. Ayon sa mga sinaunang tala, ang isang Grandmaster ay nakakapagpabago sa kalikasan. Baka si Huarong ay isang Grandmaster. Nagpapanggap ka lang. Nakamura. Kumilos ka na. Xiaorong, Paano nangyari yon? Xiaorong, Huwag kang lumapit. Ang yabang mo! Halika, laban tayo! Ikaw nga si Huarong na sinabi ni Guming Yuan. Bata talaga. Narinig ko. Natalo mo ang marami sa pamilya Gu. Baka hindi totoo. Sa kasalukuyang lakas ni Xiaorong, para harapin kayo, paggalaw ng daliri ay sapat na. Ganoon ba? Mamaya, huwag kang mabugbog at umiyak sa nanay mo. Ang daldal mo! Lalaban ka ba o hindi? Subukan mo, malalaman mo. Ginoong Abe, si Huarong ay talagang kakaiba. Paano kung maghintay muna tayo kay Ginoong Meng bago tayo maglaban? Isang bata lang. Hindi na kailangan pang kumilos si Ginoong Meng. Kahit ako, hindi na kailangan kumilos. Sato, ikaw na. Bata, huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Mamatay ka na. Galing, 666. Sato, hayop ka. Tumayo ka at labanan mo ulit ako. Huarong! Huarong! Ang galing mong lumaban! Xiaorong! Dapat lang silang turuan ng leksyon. nanalo. Sabi ko sa'yo, kakaiba talaga si Huarong. Dapat naghintay na lang tayo kay Ji Meng. Hoy, bata, huwag kang mayabang. Ako na ang haharap sa iyo. Ilabas mo ang armas mo. Armas ang pagtutuunan natin. Sige, pero hindi ka karapat-dapat para gamitan ko ng mahabang pana. Sangay lang, nagbibiro ka ba? Pagdating sa kayabangan, mas mayabang pa si Huarong. Grabe naman, sobrang pagkainsulto ito. Kayabangan. Sangay lang ang gagamitin para sa isang mandirigma ng Hapon? Ano ba ang tingin mo sa mga mandirigma naming Hapones? Parang ano kami? Yamaguchi, sirain mo siya para malaman niya ang kapalit ng pag-insulto sa isang mandirigma. Hi, Naglakas loob kayong manggulo dito sa siya? Wawasakin ko ang kayabangan ninyo! Ang yabang? Naku, babalihin ko talaga ang 2 binti mo para mawala ang galit ko. Ano ang hinahanap mo? Nandito ako. Gago. Nasa likod mo siya. Hindi mo ba nakikita? Ay, imposible. Inapin ng mga tao ninyo ang aming mga taga-siya. Sumpain. Ganti ka na. Nasaan ang tapang ng samurai? Huwag kang magpahiya sa amin. Talunin mo siya. Kahit mamatay tayong lahat, hindi ka dapat matalo. Ata, papatayin kita. Gusto kong magbayad ka sa paghamak sa Bushido. Nanalo tayo. Nanalo. Ngayon, ikaw naman siguro? O kaya, gusto mong magpatuloy na maging duwag? Bata,
Gusto mong mamatay? Lalabanan kita. Bata, hinamak mo ang mandirigma ng bansang Hapon. Dinungisan mo ang aming bansa. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang tunay na bushido ng Hapon. Ang tunay na Bushido kayong mga may konting kasanayan sa martial arts, gumagawa ng kalokohan sa Shia. Ito ba ang tawag ninyong Bushido? Isang grupo lang kayo ng mga salbahe. Putang ina mo, mamatay ka na. Ganito lang ba ang kaya mo? Nagpapakitang gilas ka pa sa harap ko. Ganito lang pala ang Bushido ng Hapon. Walang hanggan ba ang chi ni Xiaorong? Kaya mo yan, Xiaorong. Ang ki ng batang ito, paano naging ganito kalakas? Bakit hindi posible? Subukan mo ito. Mahabang palaso. Dumadaloy na liwanag. Natalo ka. Salamat sa pagpapaubaya. Salamat sa pagpapahintulot. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Talagang totoo ang reputasyon ng martial arts ng pamilya Hua. Ngayong natalo na kayo, dapat tuparin ang pangako. Lumuhod ka agad at humingi ng tawad. Humihingi ng tawad ang mga Hapon. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa ako talo. Ang tigas talaga ng mukha ninyo. Kayong mga Hapon, wala talagang integridad. Bilisan nyo, lumuhod at humingi ng tawad. Lumuhod at humingi ng tawad ang mga Hapon. Humihingi ng tawad. Humingi ka ng tawad o kaya'y hahampasin kita hanggang sa humingi ka ng tawad. Hindi pa ako talo. Buti na lang. Mayroon pa akong mahiwagang gamot na ibinigay ni Jimeng. May dala na naman siya ng ganoong aura. Pamilyar din ang itsura ng pil na yan. Anong gamot ang kinain niya? Hoy, tingnan nyo. Parang lumalakas ng lumalakas ang kanyang presensya. Baka nakakapagpalakas ng internal energy ang gamot na yon. Talagang makapangyarihan ang sikreto ni Jimeng. Ito ba ang pakiramdam ng paglakas ng kapangyarihan? Batang lalaki, hindi ka makakatakas. Takot? Ikaw ang dapat matakot. Xiaorong, baka hindi mo siya kayang talunin. Huwag kang magpasikat. Xiaorong, mag-ingat ka. Okay lang, kaya ko. Ngayon ka natakot. Huli na. Ganito lang ba ang lakas mo? Ginoong Abe, Ginoong Abe. Ayos ka lang ba? ang lakas mo. Ganoon lang kalakas na nararamdaman ko kay Ginoong Meng. Sino ka talaga? Ako si Huarong mula sa angkan ng Hua. Huarong, Ginamit ko na ang sikretong pamamaraan na ibinigay ng dakilang guro. Paano ako matatalo? tanggapin mo na ang katotohanan. O gusto mo, laban ulit tayo? Wag. Talo na ako. Talo na. Nanalo tayo. Nanalo na tayo. Nanalo na. Natalo natin ang mga Hapon. Baban niyo na ako. Ipinagmamalaki kita, Rong. Nanalo tayo. Nanalo. Ang lakas ng presensya. Mas malakas pa sa pinakamalakas na nakita ko. Nakakatakot. Parating na ba? Siya kaya yung iniisip ko? Baka siya yung sinasabi ng mga Hapon, ang dakilang guro. Tingnan nyo. May bakas na ng paa sa batong tilad. Ginoong Meng, ipaghiganti mo ako ang mga kondisyon na pinangako ko sa iyo dati. Lahat ay matutupad. Bukod pa, maaari kong ipagawa ang emperador ng aming bansa. Magbigay sa iyo ng titulo bilang dakilang general na tagapagtanggol ng bansa. Bigyan ka ng walang hanggang kapangyarihan. Si Siya nga pala. Siya nga. Mengkang, ang matagal kong kalaban. Huarong,
Hindi ba't nanalo ka sa akin ng ilang beses? Maghintay ka. Sa lalong madaling panahon, pipilitin kang lumuhod at humingi ng awa. Sa ganoon lang, wala ka pang ngang kakayahan. Bakit nag-time travel din si Mengkang? At walang pagbabago sa edad niya? Xiaorong, lumapit sa likod ng ate. Paano ang paghahambing? Ginoong ito, sa pagtingin sa mukha mo, dapat ay Chino rin. Bakit tumutulong sa Hapon? Hindi ako tsino, pero sinong makakapagbigay sa akin ng benepisyo, tutulungan ko. Mas mabuti kung dagdagan ninyo ang presyo. Ginoong Meng, tanging ang aming Hapon makakapagbigay ng kondisyon na gusto mo. Ang Tsina nila ay masyadong maraming alituntunin. Hindi bagay para sa iyo. Ginoong Meng, dati itong bata ang nagtalo sa amin. Mabilis mong talunin siya. Natalo kayong lahat ng bata na to. Ano ba yan? Wala kang silbi. Puro kapalpakan lang ang ginagawa mo. Sige, susunod. Ako ang kikilos. Si Mr. Meng ay isang dakilang master. Lahat kayo sumuko o mamatay. Si Mengkang, wala talagang pag-unlad. Ganoon pa rin ang pagyabang niya tulad noong nakaraan. Kapag nakita niya ako ulit, hindi ko alam kung makakatawa pa siya. Ang aura ng taong ito ay napakalakas. Malamang hindi tayo makakatalo sa kanya. Galit. Isang natalo, may isa pang sumulpot. Walang katapusan ito. Hindi tayo dapat umatras. Kung hindi, ang dignidad ng ating Xia country ay mawawala. Ang problema, kahit sabay-sabay tayong lumaban, baka hindi pa rin tayo makatalo sa kanya. May dumating na walang kwenta, Yinran. Bilisan mo, huwag magpatumpik-tumpik. Sumuko ka agad kay Mr. Meng. Panaginip lang yan. Tama ang sinabi ni Rong. Hindi kami susuko. Panaginip lang yan. Mr. Meng, noon, siya ang pinakamatigas ng paglaban. Oh, siya ang magiging una kong tatarget. Ate, Sa mundong ito, ang lakas ang pinakamahalaga. Kapag lumaban ka sa akin, dapat handa kang mamatay. Mengkang, hinahanap mo ang sarili mong kamatayan. Nagagawa mo palang maglabas ng ganitong lakas na enerhiya? Sino ka? Ako si Huarong. Ang Huarong na sinabi ni Guming Yuan. Ang pangalang ito ay hindi mo karapat-dapat gamitin. Lahat ng miyembro ng pamilya Hua, ipagtanggol si Huarong. Siya ang pag-asa ng aming pamilyang Hua. Huwag nating hayaang may mangyari sa kanya. Ayo, Rong, umalis ka na. Mabilis. Huwag mo kaming intindihin. Sa iyong kakayahan, tiyak na makakatakas ka. Rong, noon, ako ang may kasalanan sa iyo. Humihingi ako ng paumanhin. Kung ako ay mamatay, kailangan mong ipaghiganti ako. Huarong. Para sa karangalan ng aming bansa, Xia Guo, hindi namin siya hahayaang mapahamak. Sasama rin ako. salamat sa inyo. Pero, walang dapat mamatay sa inyo. Isang grupo ng mga langgam. Nagpapakatapang pa kayo? Kala nyo naaawa ako kaya hindi ko kayo aatakihin. Titingnan ko kung gaano katigas ang inyong mga buto. Ang enerhiya ay nagkakanyang anyo. Panlonggong, ikaw ba? Mengkang, matagal na tayong hindi nagkita. Huarong, ikaw talaga. Bakit ikaw na naman? Xiaorong, go. Ate, ako ang bahala. Naglipat na ako ng mundo. Bakit nandito ka pa? Siguro ang langit ay hindi gusto ang ginagawa mo dito at nagpapasama. Para ako ang magpatigil sa'yo. Xiaorong, ano ang pinag-uusapan ninyo? Bakit kilala mo siya? Ate, pagkatapos ng laban ipapaliwanag ko sa'yo. Hahaha, Huarong. Ganito lang ang kalidad mo ngayon. Ang katawan mo'y naging bata. Kahit ang dating lakas mo ay halos wala na. Ano pa ang magagawa mo dito? Matagal na hindi ikaw ang Huarong na dating hari ng mundo. Xiaorong, kaya mo ba? Huwag kang magpilit. Huwag kang mag-alala. Sa kasalukuyan, ako'y nasa pinakamalakas na kondisyon. Ano ang ipanghahambing mo sa akin? May isa pang bakal na hindi na ilabas. Dapat ay bilisan. Huarong, sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Alam mo ba kung sino ang pumatay sa ate mo? Ikaw. Tama ka nga. Sino bang nag-utos na lagi mo akong inaapi?
Hindi kita kayang galawin, kaya ang ate mo na lang ang gagalawin ko. Tungkol naman sa'yo, ngayong araw, gaganti na ako sa lahat ng kahihiyan. Xiaorong, tumakbo ka na. Hindi mo siya kayang talunin. Sa kakayahan mo, tiyak na makakatakas ka. Takasan mo siya at mabuhay kang maayos. Kailangan mong... Mabuhay kang maayos. Ate. Ate! Ate. Ipaghihiganti ko kayo. Xiaorong, Huwarong, ang tunay mong ate, patay na. Ang mga taong ito, hindi naman talaga pamilya mo. Pero ipinagtatanggol mo pa rin siya, nakakatawa ka talaga. Si Huashi at Huachinyan pareho silang ate ko. Noon, hindi ko naprotektahan si Huashi. Ngayon, hindi ko nahahayaang saktan mo ang pamilya ko. Ipaghihiganti ko ang ate ko. Hindi ba't dapat bata ka na lang? Bakit ang lakas mo pa rin? Huwarong, nagkamali ako. Pakiusap. Ipagkaloob mo ang buhay ko. Lahat ng nanakit sa pamilya ko, dapat mamatay. Ako ay hindi susuko. Rang, Paumanhin. Ako si Huaro. Ngunit hindi ako ang wrong mo. Sina, kung sino ka man, ikaw ang tumulong sa amin. Natalunin ang hapon. Ngayon, dapat nating pag-usapan ng maayos kung ano ang gagawin. Kay Guming Yuan, ang taksil na ito. Tama. Ngayon, dapat nating pag-usapan kung paano siya parurusahan. Patayin siya. Ang lakas ng loob maging taksil. Kahit 1,000 beses siyang patayin, kulang pa rin. Masyadong mura para sa kanya ang mamatay. Dapat siya'y maging kasuklam-suklam sa kasaysayan. Makinig kayo sa akin. Bakit hindi gawin natin ang sinabi ni Rong kanina? Hayaan nating si Abe Masahiro at si Guming Yuan ay magbalat ng watawat ng hapon, lumuhod sa lupa at humingi ng tawad. Mabuti. Ano sa palagay ninyo? Tama, magandang ideya iyan. Sakto, narito ang napakaraming live broadcast equipment. Maaari nating ipakita sa buong mundo ang pagluhod ng mga Hapones. Lumuhod ka na. Humingi ng tawad at lumuhod. Lumuhod. Mayroon ka ng bagong pamilya, bagong buhay. Dapat mong pahalagahan ang kasalukuyan at mabuhay ng maayos. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko. Pananalangin ka ng iyong ate mula sa langit. Sa wakas, nagkita rin tayo. Ikaw ay ang orihinal na Huaro. Pero ako rin ay ikaw. Kami ay mula sa nakaraang buhay at kasalukuyang buhay. Magkadikit ang aming kaluluwa. Kaya ate. Ate King Yan. At siya rin ang iyong tunay na ate. Simula noong bata pa, pinoprotektahan ako ni ate kahit na hindi ako marunong ng martial arts. Ni minsan ay hindi niya hinamak. Pwede ba akong humingi ng pabor sa iyo? Para sa akin, lagaan mo si ate. Ipagtanggol mo ang pamilya Hua. Pangako ko sa iyo, ako ang hahalili sa iyo. Protektahan si ate. Ipagtanggol ang pamilya Hua. Xiaorong, dumating ka na.
ako. Sa totoo lang, hindi ako ang orihinal na Hwarong. Alam ko, napanaginipan ko siya. Sinabi niya sa akin ang lahat, ate. Paumanhin? Dinaya kita. Hindi. Ikaw ang nagligtas sa kanya. At nagligtas din sa akin, nagligtas sa pamilya, Hua. Ikaw ang aking kapatid na lalaki. Simula ngayon, tayo ay magiging tunay na magkapatid. Ngayon, ako si Hua Changlin. Bilang dating pinuno ng pamilya Hua, opisyal na ipinapasa ang posisyon ng Pangulo ng Pamilya kay Hwarong. Simula ngayon, si Hwarong ang magiging ang ika-37 Pangulo ng Pamilya Hua, mamahala sa Pamilya Hua, lahat ng ari-arian, pamunuan ng Pamilya Hua, lahat ng mga anak at miyembro. Ako si Hwarong, dito ako nanunumpa. Sa buhay kong ito, tiyak na ipagtatanggol ang pamilya Hua. Hindi hahayaang mapahiya ang pamilya. Mag-aanyaya ng maraming disipulo. Ang sinaunang martial arts ng Shagwo, paunlarin at palawakin. Hindi kailanman bibiguin ang inyong mga pag-asa at tiwala. Nais kong sumama sa Pangulo sa lahat ng pagkakataon. Kami, kumakatawan sa iba't ibang pamilya. Nais naming makipagtulungan sa pamilya Hua. Magtulungan upang pasiglahin ang Shagwo. Xiaorong, ate, ipinagmamalaki kita. Ate, tayo ay magkasama. Gawin ang pamilya Hua. Gawin ang sinaunang martial arts ng Shagwo. Maging mas mabuti.